Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay September 22, 2023 at ang oras natin ay alas 4 something ano. So pati oras wala na kung ano kay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila, niluluwalhati ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Okay. Guys, sa pagkakataon na ito, pasensya na kayo dahil ako ay medyo patingnan dahil actually di pa ako tapos naglinis, no? Naglinis ako at inayos ko yung mga dapat gagamitin doon sa sa bangko, no? So sa pagkakataon na ito, meron po akong gustong liliwanagin dahil nakakatanggap po ng report ang aba ninyong lingkod. And thank you so much sa lahat ng mga tao nagmamalasakit sa akin. Okay, makinig ang lahat ng may pandinig. Okay. Although na sinabi ko that I'm going to Mindanao at sisikapin ko po yan, no, sa lalong madaling panahon sapagkat may mga bagay tayong dapat isaalang-alang. No? Sa kabila ng lahat ng pagsisiwalat ay marami pa pong mga proseso ang gagawin. Ngunit ako'y nalulungkot sapagkat meron ho talagang mga tao na mapagsamantala. Makinig ang lahat ng pandinig. Wala po kong ibinigay na insaktong petsa sa aking paruroon dyan sa Mindanao at wala rin po kong binuo na anumang grupo, anong organisasyon, foundation para maglikom ng pera para sa aking pagdating. Dahil sa akin pong pagpunta sa inyo ay hindi po para ako ay para po ang aba ninyong lingkod ay pagsilbihan ninyo. Bagos ako po ang magbibigay ng serbisyo sa inyo. Okay? Liliwanagin ko yan. Kaya kung sino man ang mga nagsasabi na ako'y paparating ngayong September 28, wala po akong sinabi ng ganon. Basta sisikapin ng abot ng makakaya na sa lalong madaling panahon ay makapunta ako ng Mindanao. Uulitin ko, wala po akong ibinigay na pizza, no? At wala akong binuong kahit anong mga organisasyon. Pero ganun pa man, kung ano man po ang inyong hinanda para sa akin, lahat po yan ay ina-appreciate ko, ma-appreciate ko. Ngunit personally, wala po akong inano sa inyo, no? Wala po akong inatasan o wala akong binuo ng mga grupo para maglikom ng pera para sa aking pagdating o sino man ang aking kasama na pagdating. Wala pong ganon. Ngunit, kung mayroon man mga people, kasi may nagtatanong sa akin, yan naman ay pinasasalamatan ko, pero hindi po galing sa akin yan at maraming salamat sa mga bagay na yan, no? Kasi ang aking pagparoon dyan sa Mindanao ay masilan ito. Ito ay may kinalaman sa totoo lang para sa kapayapaan dyan sa Sulu. Ako po ay hindi politikong tao. Okay? Ako ay simpleng tao lamang, ngunit sa kunting kaalaman ko na ipinagkaloob sa akin, gumagawa po ng kapamaraanan ng aba ninyong lingkod para sa kapayapaan ng bawat isa. Okay? Hindi upang magkaroon ng pagkampi-kampihan, hindi upang magkaroon ng pag-aawayan. Ang inyong abang lingkod ay nagagalit natural, no? Dahil may mga tao rin talaga na sumusobra na, no? Ang inyong abang lingkod ay simpleng tao lamang po ito, hindi po ito kilalang ang tao sa syudad at lalong hindi politiko. Ngunit sa ngalan na ikaw ay nagtitiwala, no? Sa kataas-taasan na may likha sa atin, ginagawa natin ang abot nating makakaya. No, marami pong problema ang ating mga kapatiran, lalo na sa mga kabundukan, no? Na sarili nilang mga lupa, no, ay pinapalayas, no? Sarili nilang mga taniman, pinapalayas sila. So marami yung problema na hindi po nabibigyan, hindi po natutukan ng ating gobyerno, no? At yung iba, sa halip na sila ay tulungan, dahil sa kawalan, mas lalong hindi nakakamit ang katarungan na para sa kanila, no? Ito ay sinasabi ko hindi para magbida-bida sa inyo, ngunit subalit datapwat, may kasabihan nga na ang karunungan ay higit pa sa 10 hari na magagawa at ang karunungan na yan ay higit pa sa salapi na magagawa, no? Ang aba ninyong lingkod ay nag-aantay na lamang ng budget, no? I make my own way, in my little way, no? Katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod ay hindi ko kinakahiya na ako man ay nangungutang.
No, kung may magalit man sa akin, siguro yung mga nautangan ko na hindi ko agad nabayaran. Aminado naman po inyong abang lingkod dyan. No, pero hindi po nangangahulugan na yan ay kinalimutan dahil hindi naman ho ako nagkaroon ng amnesya. No? Kasi kung pera lang pag-uusapan, katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi corona ang hinahanap or hindi corona ang hinahabol ng inyong abang lingkod. Dahil kung corona lang, kahapon, tapos ng aking mga utang, sobra pa. Pwede na akong mamuhay ng marangya, no? Ngunit subalit datapwat, hindi kasi ako takot sa tao takot ako sa Diyos, no? Kasi yung iniwan sa akin ay hindi po para ang aba ninyong lingkod ay magiging sikat, ang aba ninyong lingkod ay mapuri ng mga tao, kilalaning ganito. Kung hindi, lahat ng pasasalamat at pagpupuri ay ibabalik natin sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan na siyang naglikha sa atin. No? Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. No? Ito yung mga sinasabi ko at katulad ng vlog ko kagabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Hamak man o dakila, no? Ang mga bagay ay ihahayag ng Diyos yan. No? Nandito tayo sa moment na itong mga nangyari sa atin, ngayon, ito ay bahagi ng paglilinis. At katulad ng sinasabi ko, maraming nagsasabi linisin ng gobyerno. Siguro ang masasabi ko, ang ating sarili muna ang una nating linisin, no? Ang sarili muna natin, magpakatotoo muna tayo sa sarili natin, no? Kasi sa sarili natin, alam natin kung sino tayo Huwag na tayong magkunwari, no? Kasi lalabas din naman ang katotohanan no? So, linisin ang hanay ng gobyerno, yes. Siyempre, ang ating sarili muna. Paulit-ulit ito, no? Maging sa hanay ng mga espiritual, dilinisin ito, mga leader ng simbahan, lahat yan. So, kung tungkol po sa mga biyaya, unahin ang hanapin ang katotohanan at ang kaharian. Kailangan ba natin ng kaharian ng mga sinasabi ng mga ginto? Hindi. Ang kaharian ay ito yung puso natin, paghariin natin ang Diyos, ang pinaka-Diyos na malalang sa atin. Kasi pag siya ang paghariin natin dyan, takot tayong gumawa ng mga kasinungalingan. Kasi ang kasinungalingan, makinig again, ang kasinungalingan ay katumbas ay kasalanan at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan. Yan po ang meaning ng triple K. Okay? Yan po ang meaning ng triple K. Uulitin ko. Ang kasalanan ay katumbas ay ang kasinungalingan ay katumbas ay kasalanan at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan, no? So yun po ang ibig sabihin niyan in spiritual matter, no? Maging ang aba ninyong lingkod ito, no? Ito sasabihin ko sa inyo, ipagpaumanhin sa mga kapatiran na kung hindi man kaaya-aya sa inyong mga paningin, yung pagsayaw-sayaw ko dyan sa aking TikTok, no? Dinadaan ko na lang minsan sa TikTok, no? No, kasi kailangan ko rin kahit papaano ang aking katawan bigyan ko ng halaga. 'Di ba sinabi ko na nga sa inyo, dumanas ako nung nakaraan dahil sa tutok ng trabaho, bumaba yung hemoglobin ko, yung hair ko, kung bakit ako nagpakulay ng hair. One of my reason, siguro sa sobrang tutok ko na, no, yung sa ng radiation, nagpasalamat na lang ako dahil mayroong mga products na nakakatulong sa health. Kasi itong buhok ko, no, hindi ko na malaya na itong na palang buhok ko ay nagnipis. Tapos nung pagsuklay ko, nangalaglag lahat, ang daming nalaglag na buhok. So, paghawa ko sa aking buhok, ang nipis na pala. Tapos nakaranas ako ng pananakit ng ulo. Kasi that is a time na talagang wala na akong oras din sa aking sarili, no? So, binalance ko, kaya yung makita yung pagsayaw-sayaw, hindi naman ako nakahubad dyan. At saka, before naman akong pumasok ng larangan ng ito, dati na akong nag-exercise, dati na akong yung iba nga talagang nakaano na no? Nasa mga TikTok ko yan no? So, wag kayong magsalita ng hindi maganda, no? Sa isang nilalang dyan, kasi kung ako ang pagsasalitain mo, di ba katulad yan ng TikTok, yung husga ng husga, baka balang araw ikaw palang hindi dapat tularan. No? So marami ng mga tao ang mga ganyan na kung totoosin, sila pa nga ang hindi karapat dapat tularan. Pero yung pagtitiktok ko ng pagsayaw, that is the part of my exercise, no? So ipagpaumanhin kung yung dating na yon ay hindi kaya-aya sa inyo, no? Total hindi naman ko kayo, sorry hindi naman ako bilong sa grupo ninyo, no? Although na
salamat sa pagpaalala na rin. Thank you so much din sa pagpaalala, no? Pero this is me, no? Katulad ng sinasabi ko, hindi po ugali ng inyong abang lingkod ang magpuri-puri ng mga bagay, hindi kapuri-puri, no? So, thank you so much sa isang kapatiran na halos isang oras mahigit yata kami nag-uusap, no? Isa siyang OFW, no, na nasa Hong Kong. Kapit tayo, guys. Salamat pala sa coffee na ito dahil napakasarap. Cinnamon spirulina with mangustin, no? Ibang klase ang sarap, no? Naramdaman ko yung ko sa sarili ko. So guys, yan po ang mensahe ko sa inyo, ha? At lagi tayong manalangin, tibayan lang, no? Lahat tayo nakaranas ngayon ng kahirapan. Okay? Lagi ko ipaalala na sinasabi nga diyan sa banal na kasulatan, no? Ano ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig sa Diyos? Kahirapan, kapighatian, kabiguan, kamatayan, no? So, sa ngayon, lahat tayo nakaranas ng mga iba't ibang pasanin sa buhay, no? Katulad ng sinasabi ko, laban lang, no? Kasi marami pong magaganap. Yung mga sinasabi na about sa government natin, siguro masabi ko na lang, mas mabuti pang magsikap tayo ng sarili natin, no? Ako nga sa totoo lang, no? Hindi ko rin kasi maaring iwasan o iwanan itong trabaho na ito dahil walang kapag sa material na bagay, marami po kasi ang tinatawag na diskaril pagdating ng material na bagay dahil kung saan po kasi tayo mahina, doon ho talaga tayo titirahin ng kaaway, no? So sino bang hindi ngayon? Pero ganun pa man, sa mga sumusunod ng kalooban ng Diyos, darating man ang panahon ng mga bagay na hindi inaasahan, pinaghahanda naman po tayo. Inihahanda niya ang para sa atin. Okay? At maraming salamat sa The Real Sultanate of Sulu. Nag-uusap kami. Alam ninyo, ito halo-halo na ito, no? Alam nyo, kung tungkol sa Sulu ang pag-uusapan, no? Alam ng World Bank niya, no? Na wala pa yung mga wala pa yung mga treaties of Versailles, treaties of Paris, kung anong mga treaty, ay naka-empire na po ang Sulu Empire, not Lupasug. Not Lupasug, kundi Sulu Empire. Kaya nga tayo may Sulu Sea at saka China Sea. Dalawa lang naman ang nandyan Sulu Sea at China Sea. Okay? So, nawa, maging maayos din ang lahat niya, no? Hindi ko naman sinasabi na tawag nito, sila yung mga Diyos, sila yung mga hari. Maibalik lang sa tama, no? Kaya walang ngayon, no? Katulad ng pag-uusap namin ni The Real Sultanate of Sulu, maiyak na naman ako nito because we need to reveal the truth because the truth shall set us free. Okay? Maging ang The Real Sultanate ng Sulu, no? Ay kinararangal at pinagmamalaki ang ama nating Dr. Jose Rizal, okay? At maging sila ay talagang ginagalang nila yan. At totoo lahat yung sinabi ng isang The Real Sultanate of Sulu. Sila po ngayon ang nakatira, kung makikita ninyo dyan sa may 1,000 piso bell ng panahon ng ating dating mahal na Pangulong Gloria Arroyo. Yung may Banawi Rice Terraces at saka may kubo sa baba, no? Sila po yan ang nangangalaga. Sila po yan ngayon ang nandyan. Sapagkat yung wala pa tayong piso bell, no? Mga gold coins pa lang noon, ay nasa kanila po yan. Ang kanila pong coins ang ginamit para sa pangangalakal. Okay? So, dito yung katotohanan. Okay lang na gumanap ka. Okay lang na gumanap ka ng bagay as long as hindi tayo nakakasagasa ng ibang damdamin. Yung bang ninanakawan mo o inalisan mo ng karapatan ng pagkatao, ng pagkakilanlan ng kapwa mo, ako wala namang problema. Who am I to judge other people? No? Nagaganap sa mga, lalo na pagdating ng spiritual. Pero yung ang dating is, may mga tao, no, na mapagsamantala, no, na okay lang yung gumanap ka, pero yung dating na inaalisan mo ng pagkatao ang isang kapwa mo,
Yun ang hindi talaga kanais-nais para sa akin. Okay? Ako wala akong kinakampihan, no? Katulad nitong pangyayari na ito, although na mayroong DNA test who really I am, kung ano man ang dugo ang pinaglahian ko, whatsoever, hindi na dugo ang pinag-usapan dito, kundi yung katotohanan, no? At higit sa lahat, ang pagsunod ng kalooban ng kataas-taasan, no? Sapagkat sinabi ko nga sa The Real Sultanate of Sulu na kamahalan, no? Kahapon nag-usap kami ng anak ng Pangulo, no? At yun nga ang ni-reveal niya, maging ako kamahalan. Dahil nakita ko, kahit ako ang napagkalooban sa isang bagay na nakikita ko talaga lahat doon. Kung ano yung mali, yun ang mali. At anong tama, yan ang tama. No? Sinabi ko rin sa ating mahal na sultanate na kahit sabihin natin na meron dugong na nalaytay as mix na kung tawagin, ano? Merong dugong na nalaytay na Espanyol sa aking dugo. Ngunit ang katotohanan, katulad ng sinabi o nireveal ang ating mahal na sultanate, totoo at sang-ayon ako doon. That Sulu Empire ang nag-empire. Wala pang treaties, wala pang mga treaties. Ayun talaga ang nakaprogram. Pero natabunan lahat yun dahil sa napasukan tayo ng geopolitics. At ang geopolitics na yan ang sumira sa atin lahat. No? So, sa madaling salita, kinausap ko ang mahal na sultanate na kamahalan, kahit may dugo man ako na sabihin natin na dugong Espanyol o whatsoever dyan, ang katotohanan ay kayo po ang nag-empire, no? So, hayaan mo, no? Ako hindi ko to sasabihin sa inyo para sabihin na magbida-bida. No! Katulad ng sinasabi ko, no? Katulad ng sinasabi ko, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Dahil kung patuloy, no? Pag hindi natin isiwalat, yan pagpatuloy tayong magpataasan, walang katahimikan. No? Hindi lang ang bansang Pilipinas, guys, kundi pati buong mundo. Yeah? Kasi, mahirap magsalita. Ito nasasabi ko na isa sa wallet ko kasi yung doon sa tinatawag na system, nakikita ko lahat. At natatawa ako doon sa iba. Na-appreciate ko pa rin. Sabi ko nga sa inyo si Lidimen, hindi lang sa 10 daliri kasi pag nagkamali ka ng isa, yung siyam na nagawa mong kabutihan na hindi na naalala ng tao. Pero ako iba. Sa 10 daliri, kahit kalahati ng daliri, gumawa ka lang ng tama sa akin. Yun ang lagi kong naalala at hindi ng kamalian ng tao. Iba si Lidimen, no? Nagkamali lang yung mga nanghusga sa akin, but okay lang. Salamat nga Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba na kayo ang naging inspirasyon ko para mas lalo kong pagsikapan ang trabaho ko? Sa totoo lang? Oo, umiiyak kasi. Iyak ka sa minsan. Kahit anong pasensya mo, mapupuno at mapupuno ka talaga. Ang Panginoon nga Di ba? Si Jesus Christ nga halos na lang, kulang na lang siya maghamon ng suntukan. Di ba may video yan nung si Jesus Christ, yung ging portrait yan na si Jesus Christ sa sobrang galit niya, ay pinaghahagis na yung mga ginawa doon sa harap ng templo ng kanyang ama. Si Jesus Christ nga nagalit nga si Lidimin pa kaya. So, ganun siya. So, ako, uulitin ko, na-appreciate ko man kung sino man ang grupo dyan. Kasi may nag-report sa akin Wala po akong petsa na sinabi sa pagdating ko sa Mindanao. Ngunit subalit datapwat, surprise kasi yan. Kasi meron talagang bagay na this is it. No? Doon malalaman kung sino yung mga nanatiling tapat sa kanilang tungkulin. Panahon na ngayon panahon ng pag-iimbentaryo. So, katulad ng sinasabi ko, no? Para hindi kayo mapahamak, yung mga bagay na hawak ninyo, nakaprogram lahat yan. No? Tingnan mo naman, no? Kaya ako nagpasalamat ako sa mga, sa kapangyarihan, ang Diyos ang kapangyarihan niya ang kumilos. Bakit? May mga kapatiran tayo na nakikipag-ugnayan na po sa akin, itong mga bagay na hawak nila, katulad din nandyan ngayon sa Central Bank, na nagtatanong sila, bakit ganon, mayroon na silang in-exhibit, bla bla bla, hindi pa rin ma-withdraw. Bakit? May kulang no? May kulang Alam niyo sa totoo lang, wala tayong pag-aari. Ako na nagsasabi sa inyo, binigay sa atin ang kapamahalaan.
No? At hindi naman kasi pwede na lahat tayo general. At hindi rin pwede na mamuno sa atin, puro lang Pangulo ng Pilipinas. Lahat tayo puro Pangulo ng Pilipinas. Meron talagang mga taong nakatalaga para dyan. We have a division of labor, okay? Ang inyo ring abang lingkod, kahit oo, sabihin natin, nagva-vlog ako ng ganito. Pero never kong sinabi that I am a queen, I am a blah blah blah, etc. Dahil kung tungkol sa pagiging princess, pinaliwanag ko na sa inyo na that princess is the part of my name in my documents, Princess GM. But never po akong gumamit ng Princess Jasmine. Kasi hindi ako pwedeng dumagdag, magbawas kung ano ang nasa dokumento. Okay? Maliwanag ba yon? So, sana naintindihan ninyo yung mga paliwanag. Coffee tayo, no? Masarap yung coffee. Actually, yung coffee na ito, nagbigay nito yung tao ni President Biden. No, pero gawa siya sa Pilipino. In fairness kasi Pilipino naman din siya eh. Cinnamon with spirulina and mangosteen. Ang sarap, no? Ang sarap. Naramdaman ko yung ibang energy sa akin maghapon. Nandun yung energy, no? At saka maganda ang flow sa digestion, no? At masarap ang kagahapon sa sobrang pagod. Ano siya sa katawan, no? Sa health. Magandang epekto niya, no? So, yun mga kapatid ha, at maraming salamat sa mga kapatiran na nagbabahagi din ng salita ng Diyos. No, kasi tayo ay hindi tayo nabubuhay lamang sa tinapay, kung hindi nabubuhay din tayo, kailangan natin pakainin ang ating espiritu ng salita ng Diyos, na kung saan ito ay isa sa buhay natin. Hindi yung puro tayo basa ng Bible, kahit basahin mo yan from Genesis to Revelation, kung hindi naman natin sinasabuhay. Alam niyo sa totoo lang, ang pinakamahirap sundin ng utos ng Diyos, love your enemy. Aminin natin o hindi, ito ang pinakamahirap na utos. Love your enemy, sa totoo lang, no? Love your enemy. Aminin ninyo dyan, no? Kasi ako, sinabi ko na nga na hindi pwedeng ipairal sa akin ng pag-ibig na yan kasi hindi ako makakatupad, no? Pero merong aspeto dyan yung tungkol sa pag-ibig, no? Kasi ang tunay na pag-ibig, lalo na sa ating kapwa, ay pagtutuwid ng mali. No? Yan ang tunay na pag-ibig. Kung kinakailangan, 'di ba, nakasaad pa nga diyan, 'di ba? Mas may pakinabang pa ang isang hampas ng kaibigan. Kaysa kunwari pabiso-biso ka, yun para pagtalikod mo, ililibak ka kung ano nang sasabihin sa iyo. Yung sinasabing saksakin ka patalikod. Ayan, biblically speaking yan ha. And thank you so much sa mga taong laging nagpapaalala rin naman sa akin, no? Thank you so much, no? Yung pagsayaw-sayaw ko, okay, thank you so much. Kaya nga, umihingi ng paumanhin yung abang lingkod. Kung hindi ka nais-naisin yung paningin yung pagsayaw-sayaw ko ng exercise. Kasi exercise po yon. Oh? Alangan naman kung magsasayaw ako ng pole dancing, nakabarot saya ako. Hindi na naman po pwede yun. Alangan naman magsasayaw ako ng pole dancing, nakaano ako. Nakatawag nito, nakabarong Tagalog ako. Hindi naman po pwede yun. No? So, syempre, ibabagay mo yung nung pag-ano ko nga, dahil nag-antay ako that time na yun ng kausap ko eh. No? So, yun ha, sinasabi ko sa inyo, wala akong itinatag na anumang foundation, organization, kung ano-ano man. Ngunit, kung mayroon man mga tao na naghanda para sa akin, ngayon pa lang po ay pinasasalamatan ko kayo. Pero hindi po ako papunta ng Mindanao upang mabigyan ninyo ako ng kapurihan. Alam ko excited kayo. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba? Mas masaya ako pag nilagang saging, nilagang kamote, ano pa ba yung mga talbos ng no? So, masaya na ako dyan. At higit sa lahat, kape, masayang-masaya na sa Lidimin dyan. No? At na-miss ko yung nilupak, yung ano ba yung nilupak? Yung kamuting kahoy ba yon? Or yung saging na dinudurog-durog tapos nalagyan ng star margarine. Ayan, na-miss ko yan tapos sabay kape. Sarap na si Lidimin dyan. No? So, na-appreciate ko naman, no? Kaya lang, without my knowing. But anyway, thank you so much kung may mga tao man naghanda dyan. And thank you so much for watching kay kapatid na Ernie Bautista. Good PM, Madam Lidimin, watching from Butuan City, Region 13. Maayong hapon kanimo, Brad. No? Daghan kayong salamat sa sa mga mensahe ninyo. Maraming salamat, Kay Flex Monsali, oo nga pala. After nito mag-vlog ako, tawag ka nga sa akin, importante. Meron tayong pag-uusapan kay Marvin Collado Montimayor. Magandang hapon po, Miss Lidimen. Magandang hapon din po. Kay Ma'am Concepcion
Gacoma Canyeda. Hello, good afternoon, Lady Min. Salamat sa mga balita at God is good always. Thank you so much po. Kay Ma'am Dan Fernandez. Hello, Lady Min. Watching from General Santos City. Taga General Santos ko ba? Gipanganak kog Panabo Davao pero nagdako jud kog Jinsan, no? So my family is there, no, sa Jinsan. No? Ka Ma'am Mary Christy Aligrado, no? Maraming salamat po sa panonood, Concepcion. Yo, ayan, no, si Canyeda. Thank you so much. Kay Ma'am Virgin Pilayo, no? Kumusta na ang pakiramdam mo, sis? No? Sa kay Ma'am Baby Rose, kay Pata Jun, kay Joseph Dapon, kay Ophelia Samudio, Ili Kaling, no? Kay kinsa man to kaganina. No? At saka marami pang iba kay kapatid, no? From Hong Kong. Isang oras mahigit kami nag-uusap. So maraming pinag-uusapan at real talk lang tayo, no? Salamat kapatid, no, sa binigay mong oras, no, sa pakikipag-usap, no, mga grupo ng mga OFWs. Thank you so much sa inyong mga prayers sa akin, no? Maraming salamat at maraming salamat sa mga kapatiran, no? Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. No? Kay Lumang Laan la, sir, thank you so much sa mga kapatid nating mga Rizalista, SDA, kahit doon sa iba, no, na mga grupo din ng INC kasi wala naman tayong grupo na inano sa atin, no? Ang mahalaga, sumunod tayo sa kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kay Pata Hulali, no? Hulaili, thank you so much. Mamaya usap tayo, no? At anyway, tungkol po doon, katulad na napag-usapan namin, no, ng mahal na kapatid ng from Hong Kong, no, na okay lang naggumanap, no, pero yung alisan mo ng pagkatao ang kapwa mo, no, at gawan mo pa ng hindi magandang kwento, no, yun ang hindi maganda, okay? So, ako naman kasi, ginagampanan ko lang ang dapat kong gampanan, ano, hindi para magbida-bida kung kanino man, no, kasi katulad ng sinasabi ko, kung corona lang ang aking iniisip, lahat ng utang ko tapos bayad na, makapag-enjoy pa ako sa life ko. Isang pirma lang po ng kapatid ninyong ito, ng aba ninyong lingkod, ayahin na ang buhay ni Lady Min. Pero katulad ng sinabi ko, kahit kailan, ang bayan na pinili ng kataas-taasan, ang bayan na pinili ng Diyos, ay hindi ko po maaaring pagtaksilan. Okay? Kasi isa pong karumal-dumal na kasalanan ito ang magtaksil o pagtaksilan mo ang bayan ng pinili ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga nagtataksil dyan sa ating bayan, no? Lalo na sa namamahala sa atin ng gobyerno, no? Yung mga kunaybans ninyo dyan, bayan ng Diyos ito na pinili niya. No? At walang masama na nagtatagumpay, alalahan ninyo, lihim o hayag, mabuti o masama ay ihahayag at ihayag ng Diyos yan, no? Ito na yung panahon, no? Ako nang nagsasabi. So, yung tungkol sa mga virus na yan, katulad ng sinasabi ko sa inyo, may solusyon dyan, no? At katulad ng binahagi ko ng yung TikTok na yan ay kung iisipin mo, no, kahit itong daliri na ito, no, katulad nito, ha, nawawala. Itong daliri na ito, di ba? Ngayon, pag dadamputin ko itong baso na ayan, so hindi ko kaagad mabuhat or may posibilidad pa na ito ay matatapon. Pero pag itong 5 ay gagamitin ko sa pagdakot, ayan, isang dakot lang. So, ibig sabihin, tayo, may iba-ibang pinagkaloob ang Diyos sa atin. No? Kung tayo ay magkakaunawaan lamang at magkaisa, yung mga problema natin ngayon na kinakaharap, lalo na sa ating bansa, madali po tayong makakapag-solusyon dyan. Iba-iba ang karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kaya pag tayo ay magbigayan lang, magkakaintindihan, iwakli ang mga matataas na mga pinag-aralan, no? At tayo'y magkakaunawaan at magkakaintindihan, magkakabigayan, no? At higit sa lahat, kung isa puso at isa isip lang na lahat ng ating gagawin, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang ating mapasalamatan at ating maitataas, hindi ang mga sarili, madali lang po ang bagay, no?
madali lang natin lutasin ang mga problema na kung ano man nangyari sa atin, no? So, yun lamang ang aking paalala at salamat sa lahat ng mga kapatiran na hindi nagsasawa sa aking mga vlog. And thank you so much sa grupo ng OFWs nag-connect sa akin. Thank you so much sa inyo. At yung mga napag-usapan natin tungkol sa ibang tao, atin na lang yon. So, alam niyo naman ang katotohanan. So, thank you so much talaga. At maraming salamat sa inyo. At dalangin ko na ang espiritu ng katotohanan, ang katwiran, ang kapatawaran at kapayapaan ay laging sumasa atin at ang kaligtasan ng ating lahat ng mga OFWs, no? Thank you so much at mag-iingat kayo lagi at ang umaayaw ay di nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Isa pa, walang hari o walang nagmula sa dugong haring leon ang basta-basta yan na bibitaw. Okay? So salamat at purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo at kahit kailan hindi maaaring pumantay tayo na mga nilalang ng ating katastasan bilang siya ang naglalang sa atin, no? Maaaring sabihin natin na tayo, no, ang katawang lupa ay ginagamit para sa mga bagay-bagay but kailanman hindi tayo maaaring maging Diyos. Isa lang ang Diyos ang naglikha sa atin. Okay? Yan po ang mga paalala ko sa inyo at maraming salamat. No? Mabuhay, perlas ng silanganan. Mabuhay, no? Ang nagmula sa silanganan, no? Sa sikat ng araw. Maraming salamat po.